May tanong sa akin. Magandang araw, may barangay hearing schedule na po kayo bukas for your settlement. Pupuntahan kayo ng aming field collectors, pakihanda ang pambayad ng buo sa inyong balanse, gayon na rin ang pambayad sa legal fee na 2,800. Salamat, legal office. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Tumira na naman itong mga bugok na to. Nakita nyo, no? Naniningil ng legal fee. Tama ho ba yan? Dito sa ating video ngayon, alamin natin kung may karapatan ba sila, tama ba yung ginagawa nila, tsaka sino ba dapat, no, ang nagdi-decide sa mga legal fee na yan. So, pakitapos po yung ating video, okay? Pero bago ho yan, disclaimer po muna tayo. Hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pagsasaliksik at sa tulong na rin po at paggagabay ng ating mga kaibigang abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang po is responsibilidad na dapat nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pagpapautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong katanungan. Okay, so sabi po dun ng pinadala sa inyo dun sa ng OLA, may hearing na raw ho kayo, schedule, no? Bukas para sa inyong settlement. Wow! Unang-una, bakit sila ho nagpapadala ng imbitasyon? Di ba? Dapat ho yan yung barangay kung meron man. Di ba? Yun ho, ito paulit-ulit itong mga kalokohan itong mga to eh. Di ba? So, ulitin ko po, no? Para po sa information po ng mga nanonood po sa atin. Ang pagpapadala po ng imbitasyon is hindi po yung nagpapautang. Okay? Ang nagpapadala po niyan is yung barangay. Ito po, mangyayari lamang kung yung yung nagpapautang at saka po yung nangutang ay nakatira sa iisang lungsod o munisipalidad. Okay? Tsaka dapat po yan individual. Meron na nga po ruling dyan. No, actually naglabas na po ang ng Supreme Court Administrative Circular 14-93, no? Na pagka po yan is juridical entity, meaning pag juridical entity po, ibig sabihin yan is organisasyon, no, kumpanya, yan, juridical entity yan eh. Hindi na ho sila tinatangkilik dyan o hindi na ho sila pinapansin sa barangay. Bakit? Kasi po, sila po yung may kakayanan maghabla. Pwede na silang dumiretso sa korte as long as nasunod po nila yung tamang proseso. Ano po ba yung tamang proseso? Ulitin mo natin. Okay? Dapat na-exhaust na po muna nilang lahat yung pamamaraan nila ng paniningil. At syempre, dapat po nakapagpadala at nakapag-receive po sila ng demand letter doon sa kanilang kliyente. No. Bakit ngayon sasabihin nila meron kayong barangay hearing? Sila pa ang nag-send ng imbitasyon. So, mali. Di po ba? Hindi hindi tama yung mga ganyang klase ng information eh. Alam niyo po kasi, unang-una, misinformation. Pangalawa, nakakalito kasi yan eh. Di po ba? Akala tuloy ng mga kababayan natin, no, na pwede pa rin yung mga kumpanya na na mag-complain sa barangay, which is hindi na ho. Matagal na ho yan. Okay? Sana po matanim po natin sa isip natin yan. Kasi hindi naman ho dapat pa kayong ma-stress dito sa ganitong klase ng mensahe dahil meron ng ruling eh. May administrative circular na po ang Supreme Court. Okay? Yung 14-93 po, ulitin ko. Okay? So, huwag niyo hong paniwalaan to. Tapos, ito pa ho, sila mismo kumontra. Okay? May barangay hearing. Pero, pupuntahan kayo ng aming field collectors, pakihanda ang pambayad ng buo sa inyong balanse. Gayun din daw po, mamaya natin pag-usapan yun. May barangay hearing, tapos pupuntahan ng field collector para kunin yung sira ulo yata itong mga to. Diba? Sila mismo, kinokontra nila, yung mensahe nila. O, intindihin ulit natin, ha? Pinagbibigay alam po sa inyo, may hearing daw ho kayo.
Okay? Para dun sa settlement. Settlement pa lang ha. Papatulan mo natin. Pero, dun sa sumunod po, pupuntahan kayo ng aming field collectors, pakihanda na lang ang pambayad. Kala ko ba may settlement doon sa barangay? Tapos nga ihahanda yung pambayad at pupunta yung kolektor. Di ba? Sarili nilang mensahe kinokontra nila. Mga taka talaga. Di ba? So, malinaw na malinaw po na wala talagang alam sa pagpapautang. Walang alam sa paniningil. Puro katangahan ng pinaiiral. So, maniniwala ho kayo may abogado yan? Kasi sabi yung legal office Diba? Pati yung legal office, ginagawa nila ng papanggap sila. At eto pa po. Gayon na rin daw yung pambayad ng legal fee na 2,800. Okay, sige. Ang legal fee po, hindi sila ang magdi-decide niyan. Okay? Kung meron ho silang sinampang kaso, sa natin ngayon, sa pinag-uusapan natin, syempre small claims yan. Kasi 1 million pababa po ang nahiram po ninyo. Okay? Sige po, napatulan natin. Let's say, nagsampa sila ho ng kaso sa small claims court. Okay? At, let's say, nanalo sila. Okay? Si judge pa rin po ang magdi-decide kung kayo po ipagbabayarin ng legal fees. Okay? Hindi ho sila ang magdi-dictate niyan. Okay po, sana po maliwanag ha. Kasi, itong mga bugok at abusadong online lending apps na to, sila magdidikta 2,800 as legal fee. Kalukuhan yan. Hindi pa nga kayo tumutungtong sa korte, maniningil na ng legal fee. Sira ulo yan. Diba? Ito ho Unang-unang dahilan kung bakit hindi ho magsasampa ng kaso sa korte itong mga to is takot ho silang mabaliktad. Kasi sa mga kawalang yan pinagagawa nila Diba? Pangalawa ho, hindi ho gagastos ng ganyan kalaki ang mga bugok na yan, para lang yan maghabla, tapos sisingilin kayo ng legal fees. Takot nga tumungtong ng korte ang mga yan. Dahil nga sa kawalang yan nila. Maniwala pa ako kung yan bangko, lending, financing. Yan, sige. Yung mga hindi nanghaharas, yung mga sumusunod sa batas. Magsasampa talaga ng kaso yan. Itong mga to, lahat na lang yata ng batas sinaway niyan. Hindi sinunod. Lahat nilabag. Tapos lalakas ng loob nila sasabihin na maninihil pa ng legal fees. Abay, sira ulo. Ulitin ko po. Hindi po yung lending company o anumang pautangan ang magdidictate kung magkano yung legal fees. Ang legal fees po is nadidetermine po yan ni judge. Si judge lamang po ang pwedeng magsabi yan, ikaw magbayad ka ng legal. Depende ho kasi sa yan Doon sa naging takbo nung kaso sige, nanalo ka. Pero it doesn't mean na sisingilin ni judge kaagad yan ng legal fees. Titingnan yan yung tinakbo nung kaso nyo. Hindi ho po pwedeng ganun. Biruin mo, natalo na, di ba? Depende ho yan. Okay? Hindi ho po pwedeng i-require agad yan. Mario Joseph, yung legal fees upfront yan, binabayaran nung naghabla. Ngayon, kung mananalo yung naghabla, maaring hindi ho pagbayarin ng legal fees yan. Kaya wag ho yung paniniwalaan, yung mga ganitong klase ng mensahe na yung lending mismo, or in our case, itong bugok at abusadong online lending apps, ang magsasabi kung magkano yung legal fees, kalukuhan ho yan. Okay? Doon sa nagpadala ng katanungan po na ito, kampantihin nyo yung loob po ninyo. Okay? Huwag nyo siyang intindihin. Sabi nga ho sa inyo, gawin nyo po yung inyong due diligence. Mag-research po tayo. Okay? Unang-una, nandyan na po si Google. Pangalawa, may mga abogado naman po tayong po pwedeng lapitan. Kung may extra tayong budget, sa private. Kung wala, punta tayo sa PAW. Ngayon, kung yung kumpanya nyo po, may abogado, maaari naman ho kayo magtanong sa kanila. Diba? Tatanong nyo lang ho, dapat po ba akong matakot dito? O di kaya, pwede po ba paki-interpret ito sa akin? Kasi hindi ko po naiintindihan. Okay? Gawin po natin yung sarili na, kumbaga gumawa tayo ng sarili natin pagsasaliksik. Hindi ho yung tatakutin kagad natin sarili natin,
magkakaroon kagad tayo, magkakaroon tayo niyan depression, anxiety, dahil nga ho kasi natatakot tayo. Ngayon, kung yan, alam po natin, no? Kung ano yung gagawin natin at kung ano yung magiging epekto sa atin, ay ba hindi ho tayo matatakot kaagad. Ano po? Napaka-importante po na i-educate natin ang ating sarili, no? Kasi doon lamang po natin mapupuksa, no? Yung mga kawalang yaan na ginagawa niya mga yan. Kasi iba po yung may nalalaman. Hindi ko naman sinabi kabisaduhin nyo kung ano po yung batas na nakakasakop po sa pagpapautang. Ang sa akin lamang po, at least may idea kayo. O let's say, may ito, kagaya ho nito, barangay hearing schedule, di ba? So, search ho natin kay Google, di ba? Meron bang barangay hearing pag ang nagpapautang kumpanya? Sasagutin ho kayo ni Google. At marami na rin hong AI ngayon, no? Pero hindi ko ho sinasabi sa inyo na ito ho ang kasagutan. Ang may kasagutan ho diyan is mga abogado kasi sila ho ang kumbaga ang makakasagot sa inyo ng diretsahan niya. Pinag-aralan po nila yan eh. Yung sa akin lamang po is yung bang agarang solusyon. No, kumbaga at least makita mo na naman pala. Pero para mapatunayan niyo talaga na na walang mangyayaring ganyan sa mga pinagsasasabi nito sa mga messages na to, kumonsulta ho tayo sa mga abogado. Dahil yan po mga abogado natin, no? Yan, nagtapos ho ng law yan eh. Mahabang panahon nila pinag-aralan yan. Nag-review yan at nag-bar pa. No, kaya ho, sila ho ang nag-specialize diyan. So kung ang tatanungin niyo po tungkol sa legal, sila po, no? Ako po maniningil. Binibigay ko lamang po sa inyo kung ano po yung base sa aking experience. Tsaka base rin po sa aking pagre-research. At syempre po, nagtatanong tayo, no, sa mga kaibigan at kabarkada po natin, mga abogado. No? So, dun po sa nagpadala, ulitin ko po, huwag niyo siyang huwag niyo takutin ang sarili po ninyo. Okay, huwag niyo panervyusin. Kasi nga, yan ang gusto nila eh. Yung nervyusin kayo para magkaroon kayo ng anxiety, depression, nang makagawa kayo ng hindi maganda. Diba? Nakita niyo mga kawalang yan na yan? Instead na sila tumutulong para dun sa financial ng tao, hindi eh. Diba? I-stressin ka pa eh. Mali yung pamamaraan ng papautang. Mali rin yung pamamaraan ng paniningil. Saan pa tayo pupunta niyan? Diba? Kaya po kayo, total, nandyan na yan. Past due na kayo. Diba? Pag-ipunan nyo, tsaka nyo bayaran ng buo. Tapos itabi nyo po yung yung pinagbayaran ninyo. No, yung resibo. Tapos, doon naman po, no, sa mga nanonood po dyan na kaya nyo naman bayaran eh. Bayaran nyo na lang po. No? Huwag nyo nang pasakitin ng ulo, huwag nyo nang pahabain yung yung magiging dilemma ninyo. Huwag nyo na sila bigyan ng pagkakataon na i-stressin yung sarili, ma-stress pa kayo. No? Huwag nyo silang kumbaga bigyan ng karapatan na sirain yung yung araw ninyo, yung mood nyo, di po ba? Kasi napakahirap po niyan. Utak ko, no, o isipan natin ang inaatake ng mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsupport at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na ito na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Nasa muli po, yun lang.